Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Pilit kong binabalikan kung kailan ako natutong sumunod. Kailan nga ba ako unang sumunod o natutong sumunod sa aking magulang? At palagay ko po, sasang-ayon kayo sa akin na marahil natuto tayong sumunod sa ating mga magulang nung bata pa tayo, nung tayo ay natakot mapalo. Yung bang mapapalo ka ng tsinelas o kaya ng wales, palagay ko po doon nagsimula ang lahat. Kung yun po rin ang naging dahilan o hanggang ngayong dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos, ay palagay ko po hindi naman siguro ganun kamali iyon. Kung sa Diyos natuto tayong sumunod dahil natatakot tayo, palagay ko po ito ay normal lamang. Normal dahil ito ay simula pa lamang at mayroon pang mangyayaring pagpapalalim o pagpapalawak ng ating pag-unawa tungkol sa pagsunod. Kaya tayo sumusunod sa Diyos, takot tayo sa impyerno. Kaya tayo sumusunod sa Diyos, takot tayo na mapabayaan ng Diyos. Takot tayo na abutin tayo ng
kamalasan sa buhay. Sumusunod tayo sa Diyos dahil sa takot. Gayunpaman, may susunod na level ang pagsunod sa Diyos. Minsan natatakot tayo o sumusunod tayo sa Diyos dahil meron tayong hinihiling na kapalit. Meron tayong hinihingi sa Kanya. At para sa atin, ang pagsunod sa Kanya ay isang uri ng pagkuha ng loob sa Diyos o pagkuha ng loob ng Diyos para maging mas bukas palad ang Diyos sa atin. Gayunpaman, meron ding susunod na level iyon o dahilan o antas ng pagsunod. Nagsimula ka sa takot, sumunod ay meron kang gustong kapalit. Yung ikatlo naman, sumusunod ka sa Diyos dahil sa magandang halimbawa. Dahil sa magandang halimbawa. Nakita mo ang mga magulang mo, sumusunod sa Diyos, nagsisimba, iniiwasan manakit, iniiwasan magsinungaling, laging nagiging mabuting makiharap sa kapwa. Lumaki tayo na gano'n ang nakikita natin. Kaya ang naging resulta, sumusunod tayo sa Diyos dahil ito ay natutunan natin sa ating paglaki. Dahil sa magandang halimbawa ng mga taong nakatatanda sa ating kagaya ng magulang o ng pamilya. Pero sapat na ba yun? Palagi ko po, yung pagbasa natin ngayon ang nagmumungkahi ng pinakamalalim na dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. Paano nga ba? Kung titignan natin yung Ebanghelyo at uulitin ko, ang sabi dito ng Panginoon, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ibig sabihin po, sumusunod tayo sa Diyos dahil mahal natin siya. Nagtitiwala tayo sa Kanya, mahal natin ang Diyos. Sumusunod tayo hindi dahil sa takot, hindi dahil meron tayong hinihintay na kapalit, o dahil tayo ay naengganyo ng ibang tao. Sumusunod tayo sa Diyos dahil lumago tayo sa pagmamahal sa Kanya. Napatunayan natin sa buhay natin na siya ay karapat dapat mahalin at dahil dito pinagkakatiwalaan mo siya sa lahat ng ginagawa mong desisyon sa buhay. Kung kaya't, kahit lumaki ka sa isang pamilya na malayo sa Diyos, kung ikaw nakamulatan mo ang pamilya o mga magulang na hindi nagdarasal, hindi nagsisimba, ay maiiba ka naman. Ikaw, magsisimula ka rin magsimba. Susunod ka sa Diyos dahil natutunan mo nang mahalin ang Diyos. Lumalim na ang pagkilala mo sa Kanya at napatunayan mo na talikuran ka man ng mundo, may isang Diyos na kailanman hindi mawawala ang tingin sa iyo. At dahil dito, unti-unti kang lumago sa pag-ibig mo sa Diyos. At yun po ang paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Nang sabihin niya na ang umiibig sa Kanya ang siyang sumusunod sa Kanya. Na ang palatandaan ng mga taong nagmamahal sa Kanya ay yung mga taong sumusunod o tumatalima sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, hindi mahirap mahalin ang Diyos. Hindi mahirap ibigin ang Diyos. Kailangan lang natin itong pakaisipin. Kailangan lang talaga nating tanggalin sa ating isip yung iba't ibang sapot na bumabalot sa ating pag-aalinlangan. Kailangan lang nating magdasal manahimik at magnilay minsan
para mapagtanto natin na totoo ang Diyos ang unang umibig sa atin at dahil dito, mas padali natin siyang ibigin o mahalin. At ang pag-ibig at pagmamahal na mayroon tayo sa Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan na sumunod sa Kanyang salita, utos, gaano man ito kahirap.